Naku. Ay, nako. Napalayo na yung vlog natin. Nasaan na ba tayo? Anyway, masaya yung ganito eh. Sige, tuloy pa natin mga bossing. Saan na ba tayo? Kay Chris Ulo. Lumipat muna tayo. Meron pa itong vlog sila Chris Ulo. Ito. Nagpapaliwanag ha. Ayan. Kasi nga naging viral trending ho itong si Nako, pati pala doon sa ito ba yung birthday ni ni kapatid na Mark Gamboa? Oliver Kagomok, shout out po sa iyo. Okay. Si Sir JDB, bukas naman yung iba, Dito na tayo sa vlog natin. Okay, ito mga kababayan, napaka-importante ho nito. Itong ating Diyos ko po, sandali. Maraming hindi makamove on kay Richard Gutierrez. Si Takero, baka tulog na yun. Mamaya, bukas si Takero, bukas sila, pangalan yan, sila Mark Alfred, bukas yan. Okay. Ipapaliwanag ha. Kasi nga naging viral trending ho itong si vlogger na si Christian Esguerra. Sandali. Ang mga kasama niya dyan, si Kristan, kung di ako nagkakamali, kakamping yan. Si Haydarian, kakamping yan. Si Mark Gamboa, pro-admin. Ano po? Sige nga, pakinggan natin kung ano din yung magiging reaction nila. At the same time is lehitimong journalist. Siyempre mga kababayan, pag sinabi mo natin journalist, isa po itong mamamahayag ng Pilipinas. Do you agree? Yes. Ayan, si Oliver Kagomok, kakamping here. At ako naman naniniwala ako, mga bossing, na talagang hindi tayo magigiba. Yung nagiging buong samahan po ng pink at pula, hindi tayo magigiba, mga kababayan. No? Dahil lang doon sa nabitiwang salita ni Christian Esguerra. Ulitin ko ako'y, kumbaga, merong mga nagsasabi na mag-unsubscribe na ako, pero ako hindi ko kayo hinihimok na mag-unsubscribe. Bahala kayo kung ano yung trip nyo po. Ako naniniwala ako, may mga nag-unsubscribe, halos 15,000 doon kay Christian Esguerra, pero naniniwala po ako na yung kanyang YouTube channel, may marireach, may maaabot pa din ho yan na ibang mga bagong mga tao. Na tingin ko, yun yung magpapataas ulit at muling mag-aangat ng Pansamantala lang yung pagbaba ng kanyang channel na 15,000. Pansamantala at naniniwala ako, may mga kapalit pa din po iyon. Do you agree? Si Christian Esguerra hindi ho basta vlogger. Aha. Isa hong journalist. Ngayon mga kababayan, ang pinaglalaban ho natin dito, hindi about ho criticism kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala hong problema kahit i-criticize ni Christian Esguerra si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ultimo si Pangulong Bongbong Marcos, ang sabi niya, tinatanggap niya ang criticism. Sinabi niya 2022, tatandaan niyo? Press 2. Hindi, kaya ako nagpe-press ng ganun. Pag nagla-live ako, doon ko kinukuha na kung saan nakikipag-ugnayan sa akin yung mga viewers. Press one! Mga kababayan, ito. Tapos biglang sisigaw, Sulid! Duterte pa din kami! Di ba? Sabi ni Oliver Kagomok, I am kakamping but I support PBBM program and project. He's doing great. I'd like to see tandem Lenny Map. Nako yan. Ako yan din ang gusto ko, mga kababayan. No? Basta isang pink at isang pula mga boss chief sir. No? Isang pink, vice versa. No? Presidente sa pink, wala ang problema sa akin yan. Vice-presidente, administrasyon. Or, administrasyon ng presidente, tapos vice ang pink naman. Basta, wag lang doon sa Duterte. Nagising na ho kasi tayo, mga kababayan About criticism ni Mr. Christian Esguerra, sabi ni Yan Jan Kamagaling, no? Parang odd fellow, no? Si Richard Heideran dyan. Ang pinaglalaban ko rito, napaka-importante ho nito, mga kababayan. Ayokong manormalize sa bansang Pilipinas na ang isang journalist nag-a-address ng tanga sa presidente. Nakuha nyo? Yeah. Although wala siyang pinapasukang TV News Network or News Department na tulad ng ABS-CBN,
GMA, TV5, or ABC5, or Billionaire News Channel. Although wala siyang pinapasukan, still pinangahawakan, dinadala niya yung pangalang professional journalist. Totoo. No, bilang nakagraduate, nakatapos. Oh. In fact, sa kanyang FB page, may nakalagay na journalist. Di ba? Yes. So, ang pinaglalabang ko ho rito, okay lang sana kung DDS vlogger. Or isang tambay or kung sino man na nagsabi ng tanga kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang grande yung birthday ni ano, no? Ni Mark. Ang bait ni Chris Ulo dyan, pero sa LS niya, masasapak niya si Christian. Hindi. Syempre, birthday party ito, ano? Oh. Walang problema. Ang problema kasi rito, isa ho itong journalist, mamamahayan. Gusto ho ba nating manormalize sa Pilipinas na ang isang journalist nag-a-address ho ng tanga sa presidente? Kailangan nasa gitna sila dyan, eh, no? Kailangan hindi sila bias dyan, eh, no? Doon sa mga DDS vloggers, doon sa mga vloggers na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga vloggers na sumusuporta sa mga kakamping, ano? Syempre, alam mo na kumbaga, may talagang may bias ho yan, mga bossing. Kami, talagang, syempre, sa abot ng aming makakaya, no? Sa ganda ng ginagawa ng ating presidente, syempre, pagtatanggol namin yan para doon sa mga nagpe-fake news laban sa kanya. Di ba? O, paano kung may last hurrah pala si Mar Rojas? Bakit hindi? O, di ba? Tapos sino? Tulpo. Ganon. Paano kaya kung si Tulpo ang itaas na kamay ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi marami mga DDS, idol din si Rapi Tulpo eh. Naku, naloko na. Nahilo na kung sino iboboto nila. Ano po? Basta pink at pula, magkasama, ayos. Gibo at Kiko, ubra din po. Risa, at saka, paano kung si FL tumakbo bilang Vice President? Kung sa kabilang panig, kung sa kabilang panig, merong tinatawag silang Sara Duterte at Amy Marcos, ano po? Sara sa presidente, Amy sa vice-presidente, paano naman kung First Lady Lisa Marcos o si Attorney Lisa Marcos, no, tumakbo vice-presidente ni Attorney Leni Robredo, parehas attorney. Oh, tapos ang kalaban doon sa kabila si Manang Amy at saka si Sara Duterte. Sa bagay, attorney din pala si Sara Duterte. Lawyer din pala iyon. Oh, sino sa tingin ninyo? Siyempre, magsasanib puwersa ang pink at pula kay First Lady at saka kay Attorney Leni Robredo. 20 milyones plus 20 milyones. 40 milyones ang ending po. Doon sa mga DDS lang naman po ang mga boboto dyan, mga kababayan eh. Anyway, isingit ko lang ho ito mga bossing. Kasi nagtatanong ako kung ano na ba ang nangyari doon sa kaso ni Congressman Martin Romualdez, mga kababayan.